Marami kayong kaparaanan, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay lumago sa aming pong pananampalataya at patuloy na maging maayos ang aming pong pakikipag-ugnayan sa iyo. Sapagkat patuloy nga, Lord God, na pinapahalagahan po namin ang aming pong relasyon sa iyo. Salamat palang lahat. Purihin po kayo at dakilain. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, amen mga kapatid. Ayan, tayo po ay patuloy na tayo po ay patuloy na dumulog sa ating Panginoon sa araw na ito. Ayan, praise God. Ayan, so bago po tayo sa ating pong mga panalangin, ay atin po munang bisitahin, sino-sino nakikiisa sa atin, sa ating pong sama-samang pagpupuri at pagsamba sa araw na ito. Okay? So, ayan, praise God sa ating Panginoon. Ayan, so salamat sa buhay ng ating kapatid, kauna-unahan na nagbigay po ng kanyang comment para malaman po namin na kasama natin, sa pananalangin at pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Salamat sa buhay ni Barliso. Ayan, so Pastor, God bless us all. Okay? So, ayan, so kung kayo po dyan at inyo pong nakikita ang live video na ito, ay ininyahan po namin kayo, lalo-lalo na sa ating pong mga kabayani at sa ating pong mga kabayaning lingkod, na kayo po ay makiisa sa ating pong gawain na ito, na kung saan ay biyaya natin sa ating Panginoon. Napakamahalaga po ng gawain ito sapagkat patuloy nga na ang ating Panginoon ang siya po nating naitataas. Amen? So, praise God, nawa ay patuloy na kayo ay nakikipanood sa akin. Kung kayo man ay hindi busy, sa mga ginagawa po ninyo, at kung nandyan po kayo, ay alam ko na ito pong gawain na ito ay napakamahalaga na gawain, may pagpapalang pagkakalog sa atin ng ating Panginoon. Okay? So sa ating pong gawain, bago po tayo sa ating pong mga prayer concern, meron po akong mga prayer list na ating pong ipapanalangin po mamaya mula po sa ating pong mga kabayani, lalo-lalo na po sa CCT GMA branch, So may mga prayer list po akong nakuha sa mga kabayani po natin. Okay? So bago po 'yan ay atin po munang tingnan ang salita ng ating Panginoon, na kung saan ay napakamahalaga mga kapatid na dapat ay ating pong ginagawa, na sa lahat ng ating mga ginagawa ay tinitignan po muna natin yung salita ng ating Panginoon, upang sa ganun ay malaman po natin yung pong kalooban ng ating Panginoon, at talagang ang ating pong pananampalataya ay lumago mga kapatid. Okay? So amen po ba? Ayan. God is good all the time. Ayan. Okay, so tumako na po tayo sa ating pong salita ng Diyos. Muli ay akin pong gagamitin yung pong ating talata na karaang linggo, sapagkat aking nga pong sinabi sa inyo na ang lahat ng mga laman ng ating mga panalangin ay isa-isahin po natin. Okay? So, bago ko po basahin yung ating pong mga talata, ang ating mensahe sa araw na to ay pinamagatan po nating pagsamba sa Diyos ay dapat na prioridad ng ating panalangin. Pagsamba sa Diyos ay dapat na prioridad ng ating panalangin.
sa Mateo chapter 6 verse 9. Pero babasahin ko po yung pong ating talata mula po sa Mateo chapter 6 verse 9 to 15, sapagkat pagkatapos po nitong ating topic na ito ay marami pa po akong ipapaliwanag sa inyo na patungkol po sa laman ng ating pong mga panalangin na binanggit po at itinuro po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, na dapat na maggabay po natin sa ating pong mga panalangin. Okay? So, babasahin ko po yung pong mga talata. Mateo chapter 6 verse 9 to 15. Ganito kayo manalangin: Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Amen? So ito po ang salita ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos sa pagkabasa po nito. Okay, so tayo po ay dumako na sa ating pong mga pag-uusapan sa ating pong mensahe sa araw na ito. Pagsamba sa Diyos ay dapat na prioridad ng ating panalangin. So sabi po mga kapatid doon po sa verse 9a, Ama namin nasa langit. So ibig sabihin nun mga kapatid, kapag tayo po ay nananalangin, kinikilala po natin ang ating Panginoon bilang ating Diyos, bilang ating Ama, na kung saan ay nasa langit. Ipinapakita lamang po dito mga kapatid na kapag tayo po ay nananalangin, kinikilala po muna natin ang ating Panginoong Diyos na dapat sambahin at purihin. Amen. Sabi nga po sa Isaiah chapter 66 verse 1, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ito ang sabi ni Yahweh: Ang aking trono ay ang kalangitan, at ang daigdig ang aking tuntungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirhan? Okay? So, talagang ipinakikita po mga kapatid ng ating Panginoon na siya po ang Diyos na kataas-taasan. Ang kanyang trono ay nasa kalangitan, at ang kanya lamang tuntungan ay ang kalupaan o ang daigdig, na ipinararating lamang po sa atin mga kapatid na dapat na kapag tayo nananalangin ay yung ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon ay hindi po dapat natin kinakaligtaan. Iyan po ang ating prioridad. Iyan po ang pinakamahalaga sa buhay po natin. Ang Diyos ang mas mahalaga kaysa sa anumang mga idinudulog natin sa Kanya. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos, alam din naman po niya yung ating mga pangangailangan. Ngunit kapag tayo dumudulog sa Kanya, ating munang isaisip ang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng ating mga pangangailangan. Dapat mapaluguran at dapat na maitaas. Okay? So sabi po ng ating Panginoon na ang kanyang trono ay nasa kalangitan. Ibig sabihin nun mga kapatid, hindi man po natin nakikita ang langit, no? Sinasabi, no, sa pag-aaral na ito ay nasa itaas. Pero
kung ating pong uunawain mga kapatid, oo nga, ng ating Panginoon ay nasa kalangitan. Ngunit kung ating pong iisipin, kapag kasi Jesus ay nasa ating pong mga puso, ang ating Panginoon sa umagitan ng banal na Espiritu ay nasa ating pong mga puso na. Nandiyan ang ating Panginoon, lagi po nating kasama. Ngunit ipinakikita lamang, ipinapaliwanag lamang sa atin na siya po ang dapat na itinataas po natin. I-ano mo? Kausapin mo. Makiusap ka na lang. Amen? Yan, so medyo lumalakas yung ating pong background, mga kapatid. So makikiusap po tayo, medyo pahinain sa ating pong kapitbahay. Kasi kung akin pong isasara yung mga bintana, yung pong pintuan, baka po mahina yung ating pong mga signal. So salamat sa Panginoon, hindi po tayo nagko-connecting. Okay? So magpatuloy po tayo sa ating pong mensahe, mga kapatid, salita ng Panginoon. Sabi rin po ng ating Panginoon na ang kanyang tungtungan ay sa daigdig. No? So ibig lamang sabihin, kapag tayo dumudulog sa Panginoon, makita po sa atin yung kapakumbabaan. Makita po sa atin yung pagkilala natin sa Kanya. Na talagang hindi naman tayo worthy sa lahat ng ating mga hinihingi. Grasya lamang ng ating Panginoon, habag lamang ng ating Panginoon. Kaya wag po nating isipin na dahil mananampalataya tayo, uutusan na lamang natin ang ating Panginoon. Panginoon, bigay mo ito. Panginoon, ito yung panalangin ko. Kailangan ko ito. Amen? So, tandaan po natin, mga kapatid, bagamat siya ay Diyos na dumidinig ng panalangin po natin, ipinagkakaloob po niya yung ating pong mga pangangailangan ayon sa kanyang kalooban, pero ipinapahiwatig pa rin niya sa atin na Diyos pa rin natin siya. Na dapat po ay kinikilala po natin yung kanyang trono. Kinikilala po natin na siya po yung ating Diyos na kataas-taasan. Amen? Sa ikalawang Kronika, chapter 6, verse 30, sabi po dyan, pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong trono at patawarin ninyo sila. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanyang mga gawa, sapagkat kayo lamang ang nakakaalam ng nilalaman ng puso ng tao. Okay? So dito po, mga kapatid, sa ating pong talata ay sinasabi po doon, na ang ating Panginoong Diyos lamang ang nakakaalam at nakakaalam ng nilalaman ng ating pong mga puso. So alam po ng ating Panginoon, kilala po niya tayo kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Kaya nga, pagka kinikilala po natin, yung kanyang kabanalan, kinakilala po natin na siya ay mataas sa lahat. Sabi po dito, yung ating pong mga hinihingi na nararapat para sa atin ay kanyang ipagkakaloob. At gayon din, tayo po ay patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan na ating pong hinihingi ng tawad sa Kanya. Okay? Sabi rin po ng ating Panginoon sa ikalawang Kronika, chapter 6, verse 35, pakinggan po ninyo sila mula sa langit, pagtugumpayin ninyo sila. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, ay kung mapagpakumbaba po tayo, kinikilala po natin ang ating Panginoon na siyang prioridad ng ating panalangin. Ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon ang ating katagumpayan sa lahat ng ating mga ginagawa for His glory. Kung yung ating pong mga dinudulog sa ating Panginoon, mga kapatid, ay mabuti sa atin, ipagkakalob po niya yan sa atin. Sapagkat ang mabuti, mga kapatid, na sa lahat ng ating mga hinihingi, lagi po natin siyang itinataas. Lagi po natin siyang pinaparangalan. Sa verse 9b, mga kapatid, sinasabi po dyan, balik po tayo dun sa ating talata sa Mateo chapter 6, verse 9b.
Sambahin nawa ang iyong pangalan. So, ibig sabihin nito mga kapatid, siya lamang ang tunay na Diyos natin. At ang kanyang pangalan lamang ang dapat po nating itinataas at sinasamba. So, wala na po ibang mga pangalan na dapat nating tinatawagan, dapat nating sinasamba, dapat nating pinapupurihan. Sa ating panalangin mga kapatid, ia-address po natin ito sa ating Diyos Ama, sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Sa pangalan lamang ng Diyos, nararapat nating idulog yung ating pong mga panalangin. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinabi po ng salita ng ating Panginoon sa John chapter 14, verse 6, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." So, ibig sabihin nun mga kapatid, hindi lamang tayo, no? Hindi lamang tinutukoy doon mga kapatid na yung ating kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang natin matatagpuan. At hindi tayo pwedeng maligtas at mapunta doon sa piling ng ating Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Tama po yun. Ngunit, sinasabi nga, ang ating Panginoong Yesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ibig lamang sabihin nun, maging sa ating mga panalangin na idinudulog sa ating Panginoon, i-address po natin ito sa ating Ama sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat walang makakapunta sa Ama, maging ng panalangin natin, kung hindi sa pamamagitan niya. Amen? Amen. So, puri ng ating Panginoon. So, yun po, yung pong mga sinasabi po rito na dapat na ang prioridad ng ating panalangin ay walang iba kundi ang pagsamba natin sa ating Panginoon. And then, sinasabi po dyan na sambahin nawa ang iyong pangalan. Sapagkat mga kapatid, ang pangalan, ang persona, ang presensya ng ating Panginoon ay banal. Banal at banal. Sabi po ng Bible sa Isaiah chapter 6 verse 3, sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, "Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ang puspos ng kanyang kaluwalhatian." Amen? So, sinasabi po rito mga kapatid sa ating pong talata na tunay nga ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang pangalan ay banal. At kilalanin po natin ang ating Panginoong Diyos sa aspetong ito. Kaya kung tayo po ay dumudulog sa Panginoon, nagpapakumbaba po tayo. Humihingi po tayo ng dispensa ng kapatawaran sa ating pong mga kasalanan upang makilala natin at mailagay sa ating isipan na banal, banal at banal ang Diyos na marapat lamang na sambahin. Hindi po tayo karapat-dapat na dumulog sa Kanya. Ngunit sa Kanyang grasya, nakakatulog tayo sa kabanalan ng Panginoon. Sinasabi rin po dyan mga kapatid, kapag kinikilala po natin ang ating Panginoong Diyos na prioridad ng ating pagsamba, siya po ay makapangyarihan at maluwalhati, na kung saan ang ating panalangin ay hindi po mawawalang saysay. Sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 3, sinasabi rin po dyan, ang lahat ng mga nilalang sa langit ay sasamba sa ating Panginoon. Gayun din po mga kapatid, sinasabi sa Pahayag chapter 4 verse 9 to 10, sa Pahayag chapter 22 verse 8 to 9, hindi lamang ang mga nilalang sa langit ang sasamba sa Panginoon, kikilala sa taasan ng ating Panginoon, sa kadakilaan ng ating Panginoon, kikilala sa pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, hindi lamang ang mga nilalang sa langit, kundi maging ang mga tao. At pagdating ng araw mga kapatid,
maging yung mga hindi nagpapasakop na mga tao sa Panginoon, kasama si Satanas at ang mga demonyo, ay sasamba sa ating Panginoon. Ngunit, ang problema lamang po doon, mga kapatid, ay huwad na pagsamba yung kanilang magagawa. Sila man ay luluhod, pero dahil sa iniisip po nila yung kanilang sarili, hindi po sila maparusahan doon sa impyerno, sa lugar ng walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Pero, salamat mga kapatid, mapalad po tayo kung tunay yung pong ating paglapit sa Panginoon, na meron po tayong pagkilala sa Diyos, meron po tayong pagsamba sa Diyos. Kinikilala natin na ang Diyos ay siyang nakatataas talaga sa buhay natin. So, ang ating mga panalangin mga kapatid, lagi po natin tandaan, ang mensahe po natin sa araw na ito, yung ating pagsamba ang siyang prioridad natin. At sabi nga, sa mga mananampalataya, ang pagsamba ay talaga araw-araw po yan. Kasama na yan sa kanyang buhay. Katulad ng panalangin na hiningalangin. Hindi na po tayo nabubuhay kapag hindi tayo nakakapanalangin. Gayun din po mga kapatid, ang pagsamba. Kasi buhay natin ang pagsamba. Sinasabi po doon sa Roma chapter sa Roma chapter 12 verse 1 and 2, na atin pong ialay ang ating sarili bilang pagsamba sa Panginoon, bilang handog na buhay, banal at kalugot-lugod sa Panginoon. Sabi po doon, ito ang karapat-dapat na pagsamba. So, talagang sa lahat ng ating mga ginagawa, lalo na kapag tayo nananalangin, ang prioridad po natin, ang dapat nating naitataas, ay walang iba kundi ang pagsamba sa Diyos, ang pagpupuri sa Diyos. Kaya mga kapatid, huwag nating kaliligtaan ang pagsamba sa Diyos, ang dapat na prioridad ng ating panalangin. Amen? So, yan lamang po mga kapatid, yung ating pong mensahe sa araw na to mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. And then, salamat sa Panginoon na nagbigay nito sa atin. Okay? So, tayo po mga kapatid ay dumako na sa ating pong mga panalangin. Ayan, praise God sa buhay po ni Ate Dolor Dumamay. Siya po ay kasama rin po natin na nakikiisa sa ating pong panalangin. Okay? So, idako na po natin yung ating pong mga prayer request mga kapatid. Ayan, nasa akin na po yung pong mga nasa akin na po yung ating pong mga prayer list. Ayan. May prayer request po mga kapatid si Ate Jennifer Huaya ng CCT GMA branch, na matapos na ang pandemic, gumaling na ang mga nagpositibo, at gayon din kanyang nais ipanalangin yung kanyang family na sila'y gabayan ng ating Panginoon, lalo na yung kanyang asawa na gumaling na dahil nahihirapan po siyang huminga. Okay? So, idulog po natin mga kapatid yung prayer request ni Ate Jennifer. Sama-sama po natin itong ipanalangin sa ating Panginoon. So, manalangin po tayo. Ama, muli kami ay nagpapasalamat sa iyo at kami ay lalapit ngayon na aming pong idudulog, Panginoon, ang lahat ng aming mga kahilingan, Panginoon. At kinikilala po namin, Panginoon, na kayo ang aming Diyos na marapat lamang na aming itinataas. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba ka namin. Panginoon, kayo ang aming Diyos na napakamahalaga sa buhay po namin. At alam po namin na kayo ay Diyos na mahabagin, mapagmahal, at dumudinig, Panginoon, sa amin pong mga panalangin. At ito po ipagkakalob po ninyo sa amin, ayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Panginoon, amin pong itinataas, Panginoon, ang panalangin ni Ate Jennifer Huaya, na nawa, Panginoon, ay
patuloy, Ama, na matapos na yung pong pandemic dahil po sa COVID-19. Ama, bumalik na po nawa sa dati yung kalalagayan ng mga tao. Bumalik na po sa dati yung pong mga hanap buhay, yung kalalagayan sa negosyo. Bumalik na po sa dati, Panginoon, yung pong presyo ng mga bilihin. Bumalik na po sa dati, Ama, kung nais po ninyo. Yung pong aming maalwan na buhay. Ama, idinadalagin din po ni Ate Jennifer na gumaling na ang mga nagpositibo sa COVID-19, Panginoon. Upang sa ganon ay makabalik na rin po sila sa kanila pong mga pamilya. Nawa, Ama, ay gabayan at pagpalain nyo rin ang buo pong family ni Ate Jennifer at gumaling na ang kanyang mister na kung saan, Panginoon, ay nahihirapan pong huminga, Panginoon. Kayo po ang nakakaalam kung ano po yung dahilan nito. Kaya nais po namin, Panginoon, na siya ay pagalingin po ninyo, Panginoon. Maging maginhawa na po, Panginoon, yung kanyang paghinga. Upang sa ganun, Lord God, ay hindi po makapekto, Panginoon, sa kanyang trabaho. At makatuwang po, Panginoon, ni Ate Jennifer sa kanyang family. Salamat po, Ama. Amen. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mga kapatid, atin rin pong idulog yung pong kahilingan ni Ate Connie Lacubtan na maging maayos ang pagbabalik ng biyahe sa probinsya, lalo na sa Mindanao. And then, proteksyon sa anumang sakit at hindi na po lumala at magkahawaan sa COVID-19. Amen? Idulog po natin, mga kapatid, yung kahilingang ito ni Ate Connie Lacubtan. Manalangin po tayo. Ama, matuloy na kinikilala po namin kayo sa aming pong pananalangin. Dinudulog ko po, Ama, Ama, ang kahilingan ng aming kapatid na si Connie Lacubtan. Nawa po ay maging maayos na ang transportation, Panginoon. Uwi po, Lord God, sa probinsya, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay ang lahat ng mga na-stranded, O Diyos. Panginoon, yung pong pagnanais po nila na makauwi na ang kanyang tatay, Panginoon, sa Mindanao, Lord God. Kaya po, Panginoon, nawa ay maging maayos na po ang lahat at maging open na, Panginoon, bukas na ang lahat po, Panginoon, ng mga kalsada at open na po, Panginoon, ang lahat ng mga sasakyang panghimpapawid. Panginoon, mahabag po kayo sa amin pong mga kapatid na na-stranded, Panginoon. Nawa ay maging maayos na po, O Diyos, ang lahat ng mga biyahe, Panginoon. Gabayan rin po ninyo, Panginoon, yung kanyang ama. At protektahan niyo po, Panginoon, ang lahat laban sa anumang sakit. Huwag na po nawa, Ama, lumala ang COVID-19 at maiwasan na ang hawaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, idulog din po natin, mga kapatid, yung pong prayer request ni Ate Glenda Pakia. Yung kanya pong prayer request para po sa kanyang asawa, si Kuya Kaloy. Ang mga kapatid ni Kuya Kaloy sa Saudi na sina Teresita Wahing, Magdalena Marites Borlasa, ay maging laging ligtas at maayos ang kalalagayan doon po sa ibang bansa. And then, patuloy na magtiwala sa Diyos. Okay? So mga kapatid, sama-sama po nating idulog ang panalangin ito ni Ate Glenda. Manalangin po tayo. Ama, muli
amin pong itinataas sa inyo ang prayer request na ito, Panginoon, ng aming kapatid na si Ate Glenda. Na kung saan ang kapatid po ng kanyang mister, Panginoon, na si Kuya Kaloy, sa Saudi, Panginoon, na sina Teresita Wahing, Magdalena, Marites Borlasa, Panginoon, ay maging laging ligtas po, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay patuloy na samahan niyo po sila. Maging maayos po, Panginoon, yung kanilang kalalagayan doon po, Panginoon, sa ibang bansa. Nawa, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na i-provide po ninyo, Panginoon, yung kanilang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na bigyan niyo po sila, Panginoon, ng malusog na pangangatawan. At ingatan po, Panginoon, sa anumang masamang pakana, Panginoon, ng kaaway o Diyos. Proteksyon po, Panginoon. Comfort po, Panginoon, ang patuloy na ibigay po ninyo, Panginoon, sa mga kapatid ni Kuya Kaloy. At gayon din po, Panginoon, nawa ang mister, Panginoon, ni Ate Glenda at yung kanyang mga kapatid ni Kuya Kaloy, Panginoon, ay patuloy na magtiwala po, Panginoon, sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na makakilala sila sa inyo, Panginoon. Gawin kanilang Panginoon, Diyos at Hari ng kanilang mga buhay. Salamat po, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so yun po, mga kapatid, ang prayer request ni Ate Glenda. At gayon din, mga kapatid, atin pong itulog ang kahilingan ni Ate Jocelyn Borselas. Maging malusog at hindi magkasakit ang buo niyang family. Lalo na yung kanyang anak na mayroon pong trabaho. Then, ilayo sa disgrasya ang kanyang pagdadrive araw-araw. No? Marahil sa pagpasok po sa trabaho. So, idulog po natin, mga kapatid, yung pong kahilingang ito ni Ate Jocelyn Borselas. Ama, amin pong idinudulog, Panginoon, sa inyo ang panalangin, Panginoon, ni Ate Jocelyn. Na nawa, Ama, ay maging malusog at hindi magkasakit ang buong family po, Panginoon, ni Ate Jocelyn. Nawa, Ama, ay patuloy, Lord God, na proteksyon, Panginoon, ang iyong ipagkaloob sa kanila laban sa anumang klase, Panginoon, ng sakit. At gayon din, Panginoon, patuloy na proteksyon sa kanila sa anumang aksidente, Panginoon. Lord, itinataas ko rin po, Panginoon, sa inyo ang kanyang anak na nagtatrabaho. Patuloy na samahan niyo po siya, Panginoon, gabayan, patnubayan, Panginoon. Ingatan po ninyo, Panginoon, ang anak na ito ni Ate Jocelyn. At nawa, Lord God, ay maging maayos po, Panginoon, ang kanyang mga ginagawa, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa kanilang trabaho. At ngayon, Panginoon, sa kanyang pagbabiyahe, proteksyon po, Panginoon, ang iyo pong ipagkaloob sa batang ito. Hindi, Panginoon, akin pong itinataas si Ate Jocelyn sa inyo, na nawa ay ilayo niyo po siya, Panginoon, sa anumang sakuna, Panginoon, sa kanya pong pagdadrive, Panginoon, sa araw-araw. Sapagkat bilang ina na nais tumulong sa ikakatuguyod, Panginoon, ng pangailangan ng buong family po, Panginoon, niya, ay nais po niya, Panginoon, na maghanap buhay. Makatuwang, Panginoon, ni Kuya, Lord God, sa paghahanap buhay. Kaya po, Panginoon, dalayan ko po, Lord God, patuloy na samahan niyo po siya, proteksyonan niyo po siya, Panginoon. Maraming po salamat. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, yan po, mga kapatid, yung pong kahilingan ni Ate Jocelyn. At meron din pong kahilingan dito si Ate Ami de Galecia. Nagpapasalamat po siya sa ating pong Diyos Ama sa biyaya na lagi po niyang natatanggap, maliit man o malaki. At nagpapasalamat po siya sa proteksyon sa COVID-19 at malusog na pangangatawan. So, idulog po natin, mga kapatid, sa ating Panginoon ang pasasalamat ni Ate Ami de Galecia. Ama, salamat sa puso po, Panginoon, ng inyo pong anak na ito na si Ate Ami.
na talagang kinikilala po niya, Panginoon, kayo sa kanyang buhay. Lagi po siyang nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga natatanggap po niyang biyaya sa inyo, Panginoon. Hindi po niya ito sinusukat, Panginoon. Maliit man, malaki man, ay kanya po itong ipinagpapasalamat sa inyo. Kaya salamat po, Panginoon, sa ganitong attitude. Salamat po, Panginoon, sa mapagpasalamat, Panginoon, na puso ni Ate Ami. Nagpapasalamat din po siya, Ama, sa inyong proteksyon sa kanya laban sa sakit na COVID-19. At salamat din daw, Ama, na lagi pong malusog ang kanyang pangangatawan. Napakabuti po ninyo, Panginoon, sa aming pong kapatid na ito. Purihin po kayo dakilain. Kung aming dilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, tuloy po natin mga kapatid, idulog yung ating pong mga prayer request na narito. Katulad po ni Ate Lynn Marzan, mayroon din po siyang prayer request para po sa Malayo and Marzan family. And then, yung financial blessing, health, especially sa asawa sa Riyadh, at yung sister niya sa Jeddah, protection sa kanila sa COVID-19. And then yung youngest sister niya sa Tondo, yung pong kanyang pregnancy period, ay patuloy po nating idulog sa ating Panginoon. So manalangin po tayo mga kapatid para kay Ate Lynn Marzan. Ama, patuloy o Diyos na amin pong itinataas sa inyo ang panalangin ni Ate Lynn. Nawa, Panginoon, lahat po, Lord God, ng family, Malayo, Marzan, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na samahan po ninyo, patnubayan at pagpalain, Panginoon. At patuloy, Lord God, na i-provide po ninyo, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan. Proteksyon po, Panginoon, para sa kanila. Nawa, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na financially, Panginoon, ay maranasan po, Panginoon, ng mga family ito, O Diyos, ng Malayo at ng Marzan. Lord, itinataas ko po, Panginoon, yung pong kalusugan, Panginoon, ng asawa po, Panginoon, ni Ate Lynn, Panginoon, sa Riyadh. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy na sinasamahan niyo po, Panginoon, si Kuya. Salamat po, Panginoon, sa mga panalangin po namin, Panginoon, sa aming kapatid na ito, na kung saan ay kanya na pong naranasan, Panginoon, at natanggap mula po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ingatan niyo po siya, malusog na pangatawan ang niyo pong ibigay sa kanya. Complete healing, Panginoon, kung mayroon man po siya nanatiling sakit pa, Panginoon. At dalayan ko rin po, Panginoon, yung sister, Panginoon, ni Ate Lynn Marzan sa Jeddah, Panginoon. Lord, proteksyon, pagsama po, Panginoon, sa kanya, at patuloy na pagpapala po, Panginoon, ang iyo pong ipagkaloob, Panginoon, sa aming pong kapatid na ito. Nawa, Panginoon, ay hindi po siya ma-homesick, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang pumuno, Panginoon, ng lahat po, Panginoon, ng kanyang yung namimiss niya, Panginoon, yung kanyang family. Lord, kayo po, Panginoon, ang pumuno. Dalangin po namin, Panginoon, huwag po siyang mangulila, Panginoon, sa kanyang family dito sa Pilipinas. Lord, dalangin rin po namin, Panginoon, yung pong proteksyon, Panginoon, sa kanila, Lord God, sa COVID-19, Panginoon, sa family po, Panginoon, ni Ate Lynn Marzan. Dalangin ko rin po, Panginoon, yung pong youngest sister niya, Panginoon, sa Tondo. Yung pong kanyang pagdadalang sanggol, Panginoon, sa kanyang sinapupunan, O Diyos. Lord, nawa, Panginoon, ay patuloy na ingatan niyo po, Panginoon, yung sanggol. Nawa, Panginoon, ay malusog ito, Panginoon, kumabit po ng maayos. At nawa, Panginoon, kapag ito po, Panginoon, ay kanya nang ipinanganak, Panginoon, ipapanganak, Panginoon, ay maayos na po ito, Lord God. Maging maayos po, Lord God, yung pong baby, Panginoon. Malusog na baby, Panginoon. Magandang baby, Lord God. Ang nawa, Panginoon, ay iyo pong ipagkaloob kay Ate sa youngest sister, Panginoon, ni Ate Lynn. Lord God, maraming pong salamat. At provide din po ninyo, Panginoon, yung kanilang pangangailangan, Panginoon, sa kanya pong panganganak. Salamat po, Panginoon. Ito, mandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Idulog pa po natin mga kapatid yung pong karagdagan na kahilingan ni Ate Connie Lacubtan. Prayer para sa church, provision sa venue upang magkaroon ng maayos na distancing. So manalangin po tayo para po kay Ate Connie. Ama, muli aming pong idinudulog ang karagdagang kahilingan, Panginoon, ni Ate Connie Lacubtan, Panginoon. Nawa yung church, Panginoon, ay samahan po ninyo, pagpalain po ninyo. Provide po ninyo, Panginoon, yung pangangailangan para po, Panginoon, sa bagong venue, Panginoon. Upang sa ganun, Lord God, ay marami na po, Panginoon, ang makasama, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba sa inyo. At maging maayos, Panginoon, yung pong distancing, Lord God, na kahit sila, Panginoon, ay nakasama-sama, ay patuloy pa rin, Panginoon, na naiingatan po sila, Panginoon, upang hindi mahawa, Panginoon, sa COVID-19, Lord God. Kaya po, Panginoon, dalayan ko po, O Diyos, na nawa ay maging maayos na po yung aming kalalagayan, dahil po, Panginoon, sa pandemic na ito, upang sa ganun, Panginoon, yung aming pong pagsama-sama, aming pong gatherings, Panginoon, tuwing worship service, Panginoon, ay talagang maayos na po, Panginoon. At sama-sama at buong kagalakan ka po namin itataas at pupurihin. Salamat po, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, taas din po natin sa ating yung pong kahilingan ni Ate LV, yung kanyang kaibigan na si Marinette Moldes. Komplikasyon sa puso due to diabetes. Hindi hospital dahil prone sa COVID virus. And then, nasa bad condition na po siya sa ngayon. Mga kapatid, idulog po natin ito sa ating Panginoon. Ama, amin pong idinudulog, Panginoon, ang aming kapatid na si Ate LV. Dalangin po namin, Panginoon, yung kanyang kaibigan na si Marinette Moldes, Panginoon, na nawa, Lord God, yung kanyang diabetes, Panginoon, ay makontrol po, Panginoon, sa komplikasyon, Panginoon. Lalo-lalo na, Panginoon, yung komplikasyon sa puso, Lord God, kayo po, Panginoon, na magpagaling. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay magkaroon na po, Panginoon, ng chance na siya ay ma-admit, Panginoon, sa ospital. Upang sa ganun, Panginoon, ay makita po, Panginoon, yung kanyang kalalagayan. Kayo rin po, Panginoon, mag-provide, Panginoon, ng pangailangan po, Panginoon, ni Ate Marinette, Panginoon, sa kanyang pagpapag-meet, Panginoon. Ngunit kung nais po ninyo, Panginoon, magimala, na talagang mawala, gumaling na ng tuluyan, Panginoon, yung pong kanyang diabetes, Panginoon, at lahat ng mga complicated, Panginoon, na vital organ, Panginoon, ni Ate Marinette, nawa, Lord God, kayo po, Panginoon, ang magkaloob po nito. Kayo po, Panginoon, ang masusunod kung nais po ninyong maghimala. Dinudulog po namin ito, Panginoon, sa inyo. Alam po namin, Panginoon, wala pong imposible sa inyo. Kaya nyo pong gawin ang lahat ng iyong naisin. At ito po, Panginoon, ang aming panalangin para sa aming kapatid na si Ate Marinette. Lord, mahabag po kayo sa kanya sapagkat hindi na po maganda, Panginoon, yung kanyang condition ngayon. Kaya po, Panginoon, kayo po ang kumilos, Panginoon. Salamat po. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Natin ang kahilingan ni Ate Agnes Viola, na mawala na po yung pandemic, hanapan na ng lunas, kalakasan ng family sa probinsya, lalo na sa mga anak, babalik na ang regular na trabaho. So, idulog po natin ito, mga kapatid, sa ating Panginoon, yung kahilingan ni Ate Agnes Viola. Ama, muli, patuloy ka po namin kinikilala na kayo ang siyang kailangan namin at pinagmumulan ng lahat. Tinataas po namin, Panginoon, si Ate Agnes Viola. Mawala na po nawa, Panginoon, yung pong pandemic, Panginoon, dahil po sa COVID-19. Lord, dalangin po namin na magkaroon na po, O Lord God, ng lunas. Ma-discover na po, Panginoon, yung gamot para po dito, Panginoon. Upang sa Lord God ay talagang makatulong po ito, Panginoon, sa aming panibagong
pagtahak, Panginoon, sa buhay. Lord, itinataas ko po, Panginoon, kalakasan sa buo niyang family, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa probinsya, Lord God, sa kanya pong mga anak. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay bumalik na po, Panginoon, yung pong regular na trabaho po nila. Hindi na po, Panginoon, 3 times a week, 2 times a week, Panginoon, kundi araw-araw, Panginoon, ay meron na po silang pasok, Panginoon. At kumita, Panginoon, para po, Panginoon, sa kanilang pangangailangan. May taguyod, Panginoon, ang kanyang family. Salamat po, Ama. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, patuloy na ating pong idulog sa ating Panginoon ang kahilingan din ni Ate Annalyn Jaime para sa kanyang asawa na maging okay lahat yung result ng swab test para makapag-start na po ito sa trabaho. And then, protection at provision. So, idulog po natin ito, mga kapatid, sa ating Panginoon, ang kahilingan ni Ate Annalyn Jaime. Ama, muli, tinataas ko po, Panginoon, si Ate Annalyn Jaime, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na nawa ay maging maayos na po, Panginoon. At matapos na po, Panginoon. Makuha na po, Panginoon, yung pong resulta, Panginoon, ng swab test, Panginoon, na ginawa po, Panginoon, sa company ng kanyang asawa, Lord God. Upang sa ganun, Panginoon, ay makapag-start na po sila, Panginoon, maayos sa trabaho, Lord God. Lord, samahan niyo po sila, patnubayan niyo po sila. Dalayan ko rin po, Panginoon, yung protection at provision, Panginoon, kay Ate Annalyn at sa buo niyang family, O Diyos. Kayo po, Panginoon, nakakaalam, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan. Salamat po, Ama. Napakabuti po ninyo. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, mga kapatid. No? Praise God. So, kung kayo po ay patuloy na nandyan, no, nakikipanalangin, no, sa ating pong online panalangin, mga kapatid, ay purihin ang ating Panginoon sa inyo pong mga buhay. So nawa ay patuloy na kayo po ay magparamdam, ano, sa umagitan po ng inyong pagbibigay ng inyong mga comments, ano, maging ito man ay prayer concern, ito man ay praise item, no? At gayon din pasasalamat, ay patuloy na iyo pong ilagay sa inyong mga comments para malaman po namin kung sino-sino po kayo na nakikiisa sa ating pong mga panalangin. So, purihin ang ating Panginoon, mga kapatid, sa puso ng bawat isa, at patuloy na ating itaas ang ating Panginoon, at nawa yung kanyang kalooban lamang lagi ang ating pong isinasabuhay, no, sa araw-araw. At patuloy po tayong manalangin sa Kanya. Okay? So, purihin ang ating Panginoon, mga kapatid, hanggang sa muli, no? Araw-araw po ay inyo pong subaybayan yung ating pong online panalangin, no? Na handog po sa inyo ng CCT Cavite area, no? At blessing ito para sa atin lahat. So, God bless po, mga kapatid. To God be the glory. Okay? So, bago po tayo magpaalam ng tuluyan, tayo po muna ay manalangin para sa ating closing prayer. Ama, salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Napakabuti po ninyo. Amin pong itinataas, Panginoon, ang aming patuloy na pagkilala sa iyo, yung aming pong pasasalamat sa iyo sa lahat po, Panginoon, ng aming pong mga nagawa, Panginoon, sa araw na ito. Lalo-lalo na, Panginoon, sa aming pong pagpupuri, pagpapahalaga sa inyong salita, at sa mga prayer request po namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na ito pong lahat ay nakarating sa inyo. At sa aming pong mga kahilingan, alam po namin, Panginoon, ito ipagkakalob niyo po sa amin dahil kayo ay makapangyarihang Diyos. Kayo, Panginoon, ang nakakaalam ng mabuti sa amin, at ipagkakalob po ninyo ito in your time, sapagkat sa panahon po ninyo, lahat ay gagawin po ninyo maayos. Salamat po, Panginoon, na pagkabuti po ninyo. Sa iyo na po namin pinakakatuwa ng lahat. Purihin po kayo dakilain. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so bye-bye po, mga kapatid. Hanggang sa muli. Patuloy nawa na tayo po ay makiisa sa ating pong gawain na ito. Okay?